Ipinaliwanag ni Mo Dongji kina Lin Zikhen at Shen Qinghan, na kapwa puno ng pag-aalala, na nabigo ang gene fusion. Hindi nagtagumpay si Shen Qinghan na mag-fuse sa Dark Blue Jellyfish King gene. Gayunpaman, idinagdag niya agad na hindi ito maituturing na ganap na kabiguan, isang pahayag na lalong naguluhan ang dalawa. Upang linawin, ipinaliwanag ni Mo Dongji ang karaniwang proseso. Hanggat walang matinding rejection, itinuturing na matagumpay ang gene injection. Sa tulong ng mga gamot, unti-unting nagsasanib ang gene ng tao at ang gene ng halimaw, at mula rito ay nakakamit ang mga bagong kakayahan. Ngunit sa kaso ni Shen Qinghan, bagamat walang rejection na naganap, hindi kailanman nagsimula ang mismong proseso ng fusion. Dahil dito, seryosong nagtanong si Lin Zikhen at humiling ng mas tiyak na paliwanag. Tahimik na nagsalita si Mo Dongji at ipinaliwanag ang kanyang nakikita gamit ang mental power. Ayon sa kanya, tila ang sariling genes ni Shen Qinghan ay may sariling kamalayan. Pinalibutan ng mga ito ang Jellyfish King genes na itinuring nilang mananakop, ikinulong, hinadlangan ng kilos, at tuluyang nilimitahan ang kalayaan ng mga ito. Dagdag pa ni Mo Dongji, nang subukan ng ilan sa mga Jellyfish King genes na pilit na mag-fuse, agad silang winasak ng genes ni Shen Qinghan, dinurog, pinagpira-piraso, at saka inabsorb bilang sustansya. Sa kasalukuyan, ang natitirang Jellyfish King genes ay lubusang nakakulong, isang sitwasyong hindi pa niya kailanman nasaksihan. Bigla, napabulala si Shen Qinghan sa gulat. Itinuro niya ang kanyang buhok, unti-unti itong nagbabago mula lila patungong asol. Napakunot ang noo ni Lin Zikhen at Mo Dongji sa pagkabigla. Agad na nakilala ni Mo Dongji ang pagbabago, ito ay malinaw na katangian ng Jellyfish King gene. Ngunit kung nabigo ang fusion, paano ito na ipapakita? Tinanong ni Lin Zikhen si Shen Qinghan kung may nararamdaman ba siyang kakaiba. Nakapikit, sinabi ni Shen Qinghan na may bagong presensya siyang nararamdaman sa loob ng kanyang katawan, isang lakas na pakiramdam niya ay kaya niyang kontrolin. Lalong nalito si Mo Dongji. Para sa kanya, ang kakayahang maramdaman at kontrolin ang gene ay mismong kahulugan ng matagumpay na fusion. Nagduda siya kung may bagay ba siyang hindi napansin, kaya lumapit siyang muli kay Shen Qinghan at ginamit ang kanyang mental power upang siyasatin. Pagkatapos, inutusan niya si Shen Qinghan na gamitin ang mental power nito upang kontrolin ang Jellyfish King gene at pilitin itong pumasok sa dormant state. Tumango si Shen Qinghan, ipinikit ang mga mata, at nag-concentrate. Unti-unting bumalik ang kulay ng kanyang buhok mula asul pabalik sa orihinal na lila. Muling nagsalita si Mo Dongji at sinabing subukan naman niyang ipahayag muli ang gene. Sumang-ayon si Shen Qinghan. Sa isang iglap, binalot siya ng malakas na asul na aura, at muling naging matingkad na asul ang kanyang buhok. Sa loob-loob ni Mo Dongji, siya'y lubos na nayanig. Ang mga kilalang henyo tulad ni Li Moyu at Ma Weiwei ay kinailangan ng kalahating buwan upang matutunan ang paglipat sa pagitan ng dormant at expressed state ng kanilang beast genes. Ngunit si Shen Qinghan, natutunan ito sa isang sandali lamang. Lumalapit si Lin Zikhen, nalilito, at nagtanong kung ano ang nangyayari. Humarap si Mo Dongji sa kanila at sinabing may masamang balita at magandang balita siya. Tinanong niya kung alin ang nais nilang marinig muna. Matapos ang sandaling katahimikan, sinabi ni Shen Qinghan na ang masamang balita muna. Ipinaliwanag ni Mo Dongji na ang masamang balita ay maaaring hindi kailanman maging ganap na gene fuser si Shen Qinghan. Nabigla ang dalaga. Ngunit agad nang umiti si Mo Dongji at ipinahayag ang magandang balita, si Shen Qinghan ay isang mas mataas at mas makapangyarihang anyo ng pag-iral. Magagawa niya ang lahat ng kayang gawin ng isang gene fuser, at higit pa, nang hindi kinakailangang mag-fuse. Ipinaliwanag ni Mo Dongji na ang genes ni Shen Qinghan ay may kakayahang alipinin ang beast genes na ipinapasok sa kanyang katawan. Maaari niyang gamitin ang mga kakayahan ng mga ito nang walang genetic backlash, habang nananatiling purong tao.
Ibinunyag pa ni Mo Dong-ji na hanggang ngayon, wala pang purong taong nilalang ang nakalampas sa karaniwang biological limit upang mag-evolve. Naniniwala siyang si Shen Qinghan ang may potensyal na maging unang pioneer sa mundo. Hindi makapaniwala, nagtanong si Shen Qinghan kung talagang kaya niya iyon. Walang pag-aalinlangang sinagot ni Mo Dong-ji, kung may sinumang purong tao ang makakasira sa hadlang na iyon, siya iyon. Habang pinupuri si Shen Qinghan, tahimik na nakinig si Lin Zichen, bahagyang nakakaramdam na tila minamaliit siya. Ngunit ipinaliwanag ni Mo Dong-ji na kahit hindi ganap na gene fuser si Shen Qinghan, ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula pa rin sa beast genes. Dahil dito, kailangan pa rin niyang magpakilalang gene fuser sa panlabas na mundo. Mahigpit niyang binalaan ang lahat na ito ay isang lihim na hindi dapat ipagsabi kan-inuman, kahit sa kanilang mga magulang. Inutusan ni Mo Dong-ji si Shen Qinghan na pumunta sa kanyang opisina gabi-gabi, alas 8, upang pag-aralan ang kakaibang kakayahan nitong pag-alipin sa genes. Sumang-ayon si Shen Qinghan. Makalipas ang kalahating buwan, habang nagme-meditate si Lin Zichen sa kanyang silid na napapalibutan ng naglalagablab na aura, masiglang tinawag siya ni Shen Qinghan at sinabi niyang may magandang balita siya. Pagpasok niya sa banyo, nakita niya si Shen Qinghan na nakababad sa bula, masayang pinapagalaw ang mga agos ng tubig sa hangin. Masigla niyang sinabi na natutunan na niyang kontrolin ang tubig gamit ang mental power. Naupo si Lin Zichen sa gilid ng batya at sinabi na ang bilis niyang matuto ay patunay ng kanyang pambihirang talento. Ngumiti si Shen Qinghan at ipinahayag na may mas kahanga-hanga pa siyang natutunan, kaya na niyang kontrolin ang chi at dugo ng ibang tao mula sa malayo. Ayon sa kanyang guro, ang bahagyang paggalaw ay sapat upang magdulot ng kaguluhan sa loob ng katawan ng kalaban, habang ang mas malakas na kontrol ay kayang pumutok ang mga ugat at pumatay agad. Nagulat si Lin Zichen at iminungkahing kung kaya niyang kontrolin ang chi at dugo ng iba, dapat kaya rin niyang kontrolin ang sarili niyang katawan upang i-temper ang sarili. Ngunit nalungkot si Shen Qinghan, ayon sa kanyang guro, masyadong mahina ang kanyang pisikal na talento at chi at dugo upang tahakin ang landas ng purong tao. Lumapit si Lin Zichen at marahang sinabi na siya ay isang espesyal na nilalang, tulad niya, may kakayahang lampas sa ordinaryong tao. Hinikayat niya itong subukan ang body tempering at nangakong siya ang magtuturo. Namula si Shen Qinghan sa kanyang lapit, nag-aakalang baka ito ay isang pagtatapat. Ngunit napuno siya ng determinasyon at idineklara na magtatagumpay siya. Habang nagsasalita, umikot sa kanya ang malakas na asul na aura. Sa mga sumunod na araw, may tiyagang tinuruan ni Lin Zichen si Shen Qinghan kung paano kontrolin ang kanyang chi at dugo. Magkasabay silang nagme-meditate, kapwa napapalibutan ng naglalagablab na aura. Makalipas ang ilang sandali, pawisan ngunit masaya, napasigaw si Shen Qinghan, nagtagumpay siya. Namangha siya sa kanyang namumulang mga kamay na puno ng lakas. Ngumiti si Lin Zichen, parehong nagulat at humanga. Sa kabila ng pagiging ordinary tier 2 lamang, natutunan niya ang teknik na karaniwang nangangailangan ng lakas ng ordinary tier 4. Sa sobrang tuwa, niyakap ni Shen Qinghan si Lin Zichen at sinabi na sila ngayon ay isang perpektong kapareha, siya ay kayang alipinin ang beast genes, habang siya naman ay kayang pakanabangan ang laman ng halimaw, kapwa tahakin ang landas ng purong tao. Sa loob ng wala pang kalahating buwang pagsasanay, natapos ni Shen Qinghan ang kanyang unang full-skin tempering, at ang kanyang antas ay umangat mula ordinary tier 2 patungong ordinary tier 3. Nang gabing iyon, habang natutulog si Shen Qinghan sa tabi niya, gising pa si Lin Zichen. Tahimik niyang naisip na oras na upang maranasan niya ang tunay na labanan. Kinuha niya ang kanyang telepono, sinuri ang mga off-campus mission ng paaralan, at pinili ang isang gawain, ang pagdakip sa 21 armadong drug dealer, kapalit ng 50 school credits. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.